Paumanhin po. Wala po pala akong sound. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong pag-aaral ngayong araw ay pinamagatan ko pong grandparenting. Yan. Paumanhin po pala mga kapatid, kahapon ay hindi po tayo nakapag-live broadcast sa ilang mahalagang kadahilanan. Humingi po ako ng paumanhin. Araw po ng Thursday ngayon at ay pagpapatuloy po natin ang atin pong series sa atin pong topic na family and relationship. Sa araw na ito, again, ang topic po natin ay ang pagiging grandparent o how to be a good grandparents. How to grandparents our grandchildren. So alam niyo po ba mga kapatid, lagi kong binabanggit kapag merong binyagan, napakapalad noong mga anak na naging katuwang ang kanilang mga magulang sa kanilang pagpapalaki ng sarili nilang anak. It is a privilege and it also has some great responsibilities, pero kapag naging bahagi ang mga lolo at lola sa pagpapalaki ng mga anak, bonus yon. Kasi hindi naman po laging ganon. May mga pagkakataon na hindi naman talaga nagiging bahagi ang mga grandparents sa pagpapalaki ng mga anak dahil sa malayong lugar o hindi nila nakasama sa pamumuhay. Maraming ganong faktor. Pero pag naging bahagi ay bonus po iyon na matatawag. Sapagkat naniniwala tayo na may mga bagay na matututunan lang ng mga bata na mas malalim sa kanilang mga lola kahit pa saan. Ano po? So naniniwala po tayo doon. Kaya yung passing on of legacy, of faith and culture, madalas natututunan ito ng mga bata sa kanilang mga lolo at lola. So, one of the characteristic, mga kapatid, of a nation that is undergoing moral decay is the tendency to cast off the old and give them little or no respect at all. Ang palatandaan daw po, mga kapatid, ng isang nabubulok na mundo o nabubulok na morality ng tao ay ang kawalan ng galang sa matanda. Yung kawalan ng respeto sa mga matanda. At ito po ay mapapansin natin na sa pangkasalukuyan ngayon na panahon ay very evident. Yung paggalang, pagrespeto, yung pagbibigay ng upuan sa nakatatanda, dati po ay common na common yun eh. Pag sumakay ka ng jeep, miski nung panahon namin, pag sumakay ka ng jeep, ibibigay mo yung upuan mo saan? Una, sa mga buntis. Pangalawa, sa may edad. Ayan. So, yan yung mga lagi nating pinaprioritize. Meron nga pong mga upuan na naka-design or assign sa mga elderly. Ngayon po, nangunguna na ngayon yung mga handicap. Yung mga unang binibigyan ng prioridad, handicap. Pagkatapos po ay mga pregnant women. At pagkatapos po ay dapat ay yung mga may edad na. At ito po yung palatandaan ng pagrespeto at paggalang. Binibigyan nga rin po ng priority boarding yung mga may bata, hindi po ba? At saka yung may mga edad na. Sa mga bansa ay binibigyan din ng discount yung mga seniors. Pag yung umabot na ng 60, sa Pilipinas 60 eh. Dito po sa Canada 65. No po? Pag ikaw ay seniors na, meron ka ng 20% discount sa mga bagay na pwede mong bilihin. Marahil ay dahil pawala ka na sa mundong ito, pakunti na lang yung panahon mo, binibigyan ka na ng respeto. Pero sana, hindi dahil ikaw ay may edad lang kaya ka bibigyan ng respect. Kundi nakapamuhay ka ng isang buhay na karapat dapat galangin at karapat dapat na respetohin. Pero alam niyo po, ang respect, una po yan dapat tanggapin doon sa mga nakasama mo sa buhay. Doon sa mga nakahalubilo mo, doon sa mga taong naging parte ng iyong buhay. Nakakalungkot na kung minsan, kung kailang mga matatanda na
Doon natin nakikitang pinabayaan, mga matatandang palakad-lakad sa kalye, na kapag tinanong mo, meron pa ho ba kayong anak? Sasabihin wala na. Meron pa ho ba kayong mga apo? Hindi na nila ako iniintindi. So, yun po yung mga nakakalungkot na saglit at panahon sa buhay ng mga may edad. So, may this lesson today or tonight be a reminder sa atin po. Ang ilang mga talata sa Biblia na titingnan natin na palatandaan or characteristic of a moral decay of a nation ay nasa Biblia naman. At ito po ay ating titingnan. Ano po ang sabi ng Deuteronomy 28:48-50? Sa Tagalog version ko po ng Bible, inilagay ang ating mga talata for today. Ang sabi po dyan, kaya ipasasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Ipapalusob kayo ni Yahweh sa isang bansang mula pa sa kabilang panig ng daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika, simbilis ng agila na sasalakayin nila kayo. Matitigas ang kalooban ng mga taong iyon at walang awa sa matandaman o bata. Ayan, so dito po sa talatang ito, this is the judgment of God to the nation of Israel. At ang isa sa mapapansin natin sa panahon na ang Israel ay paparusahan ng Diyos, makakatikim sila ng pananakop ng mga bansa, parurusahan sila ng mga ito, at malilipol sila ng mga taong walang awa sa matandaman o sa bata. So makikita po natin dito palatandaan ng isang bansa na corrupt, isang bansa na mapanlupig, isang bansang masama, ang kawalan ng awa sa matanda o sa bata. So that is a condition of a moral decay of a nation. At yan ay binabanggit dyan. At isa rin sa karakteristik o palatandaan ng bansa o ng panahon na dulo ay ang kawalan din ng respeto ng mga kabataan sa kanilang matatanda. Sa Lamentations chapter 5:11-12, ang sabi po dyan, ito na po yung karanasan ng Israel nang ipinapalupig na sila ng Diyos sa mga masasama. Ano ang sabi? Ang aming mga asawa ay ginahasa sa Zion, ang mga dalaga na may pinagsamantalahan sa mga bayan ng Huda, ginagapos at ibinibitin ang mga pinuno, at ang matatanda ay hindi na nirespeto. So nagkaroon ng fulfillment yan, yung sinasabi ng Diyos na yan sa Deuteronomy, na sa katigasan ng ulo ninyo, paparusahan kayo, ang inyong mga matatanday hindi kahabagan, ang inyong mga matatanday hindi irerespeto, at nangyayari na po ito. No po? Kawawang mga matatanda dahil sa kawalan ng pagpapahalaga ng kanyang mga kaaway. Meron din pong binabanggit sa Isaiah 47 verse 6, nang ako'y magalit sa mga lingkod ko, sabi ng Diyos, sila'y aking itinakwil. Aking pinabayaan na masakop mo at maging alipin. Pinarusahan mo silang walang awa, pati matatanday pinagmalupitan mo. So ayan po mga kapatid. So ayan po'y propesiya, at ang mga yan ay natupad sa bansang Israel bilang pagpaparusa ng Diyos na kahit matatanda hindi may spare, kahit matatanda pagmamalupitan, hindi irerespeto at hindi kaaawaan. At may mga tao na ganon. May mga bansa na ganon. At ito'y palatandaan ng isang moral decayed society. So, in almost every home, naniniwala po tayo mga kapatid, na one of the characteristic of a nation that is undergoing moral decay is the tendency to cast off the old and give them little or no respect.
Nabanggit ko po na in almost every home, God has given us the opportunity to tap the wisdom of the old and teach our children to honor and respect the aged by means of the presence of godparents. Likas po tayo, lalo sa mga Pilipino. Pag darating yung lolo, andyan ang lolo, bless. Padating ang lola, bless kay lolo, bless kay lola. Ayan. So, ito po yung likas sa atin. At tinuturoan natin yung ating mga anak na galangin yung ating mga magulang. Galangin yung kanilang mga lolo at lola. Pero madalas, mga kapatid, sa paglipas ng panahon, hindi ko po alam dahil sa pagiging busy ng mga magulang o pagiging abala sa ibang mga bagay, nalilimutan na natin ang mahalagang ugaling ito. Ang mahalagang kaugaliang ito na ituro sa ating mga anak ang kahalagahan ng pagrespeto sa matatanda. So, ang nangyayari po, families fail in the areas for two reasons. One, older people have a wrong view of themselves and fail to take the initiative. Yung mga may edad, lolo at lola, ay nalilimutan yung kanilang responsibilidad sa kanilang mga apo. Tandaan po natin, tama naman po yun. Ang atin pong primary responsibility ay sa ating mga anak. Turuan natin yung ating mga anak na maging mahusay na mga magulang. Nang sa ganung paraan, pag sila'y magulang na, sila naman ang magtuturo sa kanilang mga anak. Pero hindi napuputol yung ugnayan ng lolo, ng lola sa kanilang mga apo. Bahagi pa rin yan ng pamilya, hindi po ba? Pag atin nga pong inilalarawan, ano ba ang pamilya? So hindi lang naman nanay, tatay, mga anak, kung hindi isinasama pa pati mga aso, pusa, hindi po ba? At mga alagang hayop. Pero wag natin kakalimutan, sa ibabaw noon ay nandun si lolo at saka si lola, dahil doon galing si nanay, si tatay. Kabilaan yon, lola and lolo on the father side, lola and lolo on the mother side. That comprise the family. Hindi lang Filipino families, kundi kahit na anong pamilya. Meron pa nga nagiging blended families yung na nagkaroon ng panibagong asawa si lolo, napadagdag yon. Nagkaroon ng panibagong asawa si lola, napadagdag yon. Dumadami at lumalaki ang pamilya. Pero bakit nagfe-fail? Po, ang marami sa areas na ito ng pagiging grandparents. Una, yung mga may edad, yung grandparents, they have a wrong view of themselves and fail to take the initiative. Second, the parents often fail to give their parents the honor and respect that is due to them. Anong ibig sabihin? Kapag yung mga magulang ay hindi kinakitaan ng paggalang at respeto sa mga matatanda, anong makikita ninyong ehemplo? O anong makikitang ehemplo ng kanilang mga anak? Wala silang pagbabasihan ng paggalang at respeto. Kaya kalaunan, hindi rin nila rerespetohin ang kanilang mga lolo at lola kasi yung anak nga ay hindi na ibigay ito sa kanyang mga magulang. Kaya, on the failure of the parents to give due honor to their parents, ano nga asahan ng parents na yon? Ibibigay din ba yon ng kanyang mga anak sa kanyang mga magulang? Kung siya mismong anak, hindi niya ito naibigay sa nanay niya, sa tatay niya. Kaya, lumalaki yung mga apo, wala ding respeto sa kanilang mga lolo at sa kanilang mga lola. Dahil ang unang dapat kakakitaan ng halimbawa nito ay ang kanilang mga magulang. Now, what is to be an older person's attitude toward age? So ito po yung una nating sasagutin. Tayo, lahat naman tayo tatanda. Amen po ba? Kayo na nakikinig sa akin ng mga lolo't lola na, nararanasan nyo na marahil ito. Para sa amin, wala pa naman kaming mga apo, darating kami doon. At sa mga bata, darating din yung panahon na magiging magulang kayo at kalaunan, magiging lolo at lola rin kayo. Mahalaga na maintindihan natin ano ba dapat ang attitude ng bawat isa pag tayo'y matanda na.
Naiisip nyo po ba yun? Minsan di natin to iniisip eh. Hindi natin to pinaghahandaan. Bahala na. Kung tatanda, tatanda. Ngayon ang tanong, paano pag ikay matanda na? Ano dapat ang attitude mo? Uunahin nating turuan, ho? Uunahin nating pangaralan yung mga lolo't lola na. Yung mga may edad na at yung malapit na sa pag-edad. Ano ang dapat attitude? So, yun ang unang tanong na po. What is to be an older person's attitude toward old age? Una, dapat natin tong paghandaan. They are to look forward to it. We can deny it. Hindi pa ako lola. Yung iba ayaw magpatawag ng lola eh. No? Ay, hindi pa ako lolo, hindi pa ako lola. Ako po ay lolo na rin sa mga pamangkin. Dito po sa Canada ay marami akong apo dito. Yung anak ng pamangkin kong si Din. Yun yung pinakamalapit sa akin dito eh. Yung anak ng pamangkin kong si Roxanne. Pamangkin ko sa pinsan. Yung mga yan, pamangkin ko sa mga pinsan ko. Yung anak nila, apo ko na. Kaya tinatawag nila ako Lolo Pastor. May mga apo na rin po ako dito. Sa katotohanan, wala pa naman po akong apo sa aking mga anak. Pero ina-anticipate ko na rin yung darating yung panahon na sa aking mga anak ay may tatawag din sa aking lolo. So tayo po ng mga matatanda, tatanda rin tayo. O kung kayo hindi pa naman katandaan. Kaya dapat i-anticipate natin ito. Anong magiging attitude ko sa pagtanda? Dapat I look forward to it. We cannot deny it. At dapat nating tanggapin na ang pagtanda ay reward. Amen po ba mga kapatid? Old age is a reward for righteousness. Maraming mga talata na nagpapakita niyan eh, na nagpapatunay na ang pag-edad ay blessing. Ano po ang sabi ng Deuteronomy 5:33? Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos, sa ganoon sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. So, yan po yung sinasabi sa bansang Israel na kung ang Israel ay susunod sa kautusan ng Diyos, sila po ay makakapamuhay ng mahaba. Kaya yung buhay na mahaba, yung edad na may gulang at maedad na, ay palatandaan niya ng pagpapala. Ayon po sa Biblia. Saan pa? Unang mga hari, Kapitulo 3, talatang 14. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. So mula po sa aklat ng Deuteronomio, sa sulat po ni Moses, hanggang sa sulat ng mga hari, at hanggang sa salmista sa aklat ng mga awit, sabi sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. So yan pong makikita natin maging sa kawikaan ng pinakamatalinong taong si Solomon. Binanggit niya ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Sa mga talatang ito, marami pa kung gusto ninyo no po. I can give more verses pertaining to that reality na ang pagtanda ay reward. Pagpapala ito ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos, paggalang kay Yahweh, nakapagpapahaba yan ng buhay. Kaya natutuwa tayo minsan yung umaabot ng 100 years, nakakakuha sila ng 100,000. No po? So, hindi naman po ibig sabihin mga kapatid, don't get me wrong, ano po? Hindi po naman ibig sabihin kapag namatay agad hindi pinagpala. No, minsan mga bata pa, gaya ng lahi namin, maagang kinukuha, nanay ko, tatay ko, mga bata pa sila. So, hindi po nangangahulugang ganon. Pero may mga talata sa Bible na nagsasabi, pag umidad ka, and this is a challenge for the elderly or elderly people, na kapag may edad ka na, may mga apo ka na, ibig sabihin,
pinagpapala ka ng Diyos, gamitin mo ang pagpapalang ito para gampanan pa yung tungkuling iniatas sa iyo. Pangalawa, ang sabi diyan, it is a reward for righteousness, and second, it is a time to enjoy the fruit of one's hands. Nung kami dumating dito sa Canada, ang regret namin mga kapatid ay yung sana nadala namin dito yung parents namin. Naiinggit po ako dun sa mga nandito sa Canada na nadadala nila yung kanilang mga magulang, na ipapakita ang snow, na ipapasyal sa magagandang senaryo dito, napapatikim nila ng mga bagay na wala sa Philippines, at nadala nila rito na ipakita nila yung kanilang mga achievements, yung kanilang pagtatagumpay, yung kanilang mga apo, no po. So naiinggit po ako doon, no? Hindi naman pong inggit na may panghihinayang, kundi yung ano tawag doon? Sabihin na natin yung pagkainggit dahil wala na po akong magulang. Si Dang naman po, ang aking may bahay, wala rin siyang magulang. So, hindi na po nila na-enjoy ng aming mga magulang, ng kanilang mga lolo at lola, ang aking mga anak. Hindi na po nakita ng Lolo Ban sa side ni Dang, si Lolo Fidel, yung tatay po ni Dang, at si Lola Letty, si nanay-nanay po ni Dang, ang kanilang mga apo. Hindi na po nakitang naglakihan si Ru, si Reb, tapos ikinasal si Yenyen. Hindi na po nila yung nakita. Hindi na po nila nagawang masilip yung mga achievements ng kanilang mga apo, yung mga nagiging pagtatagumpay. Ganon din naman kay Tatay Boy at si Nanay Denang on my side of my family, sa aking nanay at sa aking tatay. At kapag ikaw ngayon ay buhay pa, ito ang para sa iyo. Kung ikay lola na ngayon at lolo at buhay ka pa, it is a time to enjoy the fruit of one's hands. So ibig pong sabihin nun, enjoy ka na lang. Yung mga pinagpaguran mo, yung mga pinagpagalan mo, yung mga naging ministeryo mo sa yung anak, ang ginawa mong pagpapalaki sa mga ito, i-enjoy mo na ngayon. Sabi nga, yung apo tubo. Kapag sinabing tubo na yan, ibig sabihin, panahon na yan para i-enjoy mo lang. Take note, mga magulang, mga lolo at lola, hindi ho kayo panibagong pagdurusa sa inyong mga apo. Para kayo pa rin ang magpapalit ng diaper niyan. At kayo pa rin ang mag-aaruga niyan simula pagka-baby hanggang sa pagtanda. Hindi nyo yun role. Huwag ninyong parusahan ang inyong mga sarili sa paggawa ng mga bagay na yan dahil hindi kayo nakapagtuturo sa inyong mga anak na maging mahuhusay na magulang. I-enjoy nyo na lang ang inyong mga apo, pero hindi dapat kayong parusahan ng mga ito. Dahil tapos na kayo sa inyong mga anak. Maaari kayong gumabay, maaari kayong magturo, bigay ninyo at ipasa ang inyong mga responsibilidad, pero hindi na yan sa inyo. Kung gusto ninyo, kayo naman nagpaparusa sa sarili ninyo Kalaunan, kaaway nyo, manugang nyo, kaaway nyo ang inyong mga anak dahil sa pagiging pakialamera ninyong mga lolo at lola. Tama? So ito yung dapat ninyong tandaan. You look forward to it. Yung inyong pagtanday reward. Tanggapin nyo na yung reward ng pagtanda. It is a time to enjoy the fruit of one's hands. Enjoy nyo na lang. Ano sabi ng Bible dyan? Ang mga apo'y putong ng katandaan. Ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang magulang. Sino ang karangalan ng mga anak? Yung kanilang magulang. Kaya makinig ka lola, kailanman hindi ka karangalan ng iyong mga apo. Dahil anuman ang maging achievement ng mga apo mo, ang karangalan niyan ay sa kanilang magulang. Hindi sa lolo at lola. Ang karangalan mo ay sa iyong mga anak. Huwag ninyong agawin yon. And do not compete to the attention of your grandchildren to your daughter or your sons. Huwag kayong makipagkumpetensya doon. Hindi dapat. At minsan ito yung pagkakamali ng mga lolo at lola.
huwag ninyong bigyan ng sama ng loob ang inyong mga sarili. Dahil ang inyo namang talagang role ay sa inyong mga anak. Sana nakikinig kayo mga lolang pakialamera. Hindi kayo ang ina ng inyong mga apo. Tama? No, sana naiintindihan nyo. Pangatlo, it is to be a time of real fruitfulness. Anong ibig sabihin nito? Sabi po ng Psalms 92:13 to 14, ang punong natanim sa tahanan ni Yahweh sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Anong ibig sabihin yan mga kapatid? Minsan pag tumatanda na, ang pakiramdam ng matanda wala na siyang silbi. Ang pakiramdam na niya ay pabigat na siya. So wag pong ganon, no? Kaya yung mga matanda ay pinag-i-invest. Una nyong i-invest yung inyong kalusugan. Para hindi kayo maging pabigat, hanggat may magagawa kayo, nakaingatan ng inyong kalusugan, ingatan ninyo. Pagkatapos nun, mag-i-invest din kayo saan? Sa mga panggasta pag kayo'y matanda na. Mag-i-invest din kayo sa inyong gagastusin, pambili ng gamot pag matanda na. Kasi hindi kayo pwedeng umasa. Hindi kayo pwedeng umasa sa inyong mga anak. Bagamat, no, hindi po natin naalis. No, minsan may mga anak na mabuti. May mga anak na talagang gumaganti ng kanilang mga tinanggap na blessing sa kanilang mga magulang nung sila ay mga bata pa. Yung pag-aaruga ng mga magulang, binabawian nila sa kanilang pagtanda. Pero hindi yun garantiya. Hindi garanti na laging ganon. Hindi garanti na magpo-provide ng bahay, ng shelter, ng clothing, ng medicine, ng food ang iyong mga anak sa'yo. Kaya ikaw bilang lolo, lola, meron pa kayong kakayahan ngayon, pinaghahandaan nyo ang inyong pagtanda. Ito po ay panahon na kayo naman ang magbabalik na dalawa, kayong mag-asawa sa isa't isa. Enjoy the fruitfulness of what you did, what you planted, what you sow, and what you live. Alam niyo, pinakamalungkot pagdating ng araw, pagtanda mo, aasa ka sa mga anak mo. Di dapat ganun eh. Kaya habang nabubuhay ka pa ngayon, mag-iipon-ipon ka. Alam mo, pag ikay maraming pera, totoo ito, pag-aagaw-agawan ka. No? Dapat i-anticipate mo to, i-look forward mo to. Pag meron kang bank account, pag-aagawan ka. Pag may pension ka, pag-aagawan ka ng mga anak mo. Pero pag wala kang pera, may sakit ka, ipagtutulakan ka. Hindi mangyayari sa akin yan. Mahal ako ng aking mga anak. O kalaunan, sa home care ka babagsak. Mabuti kung nandito ka sa Canada, yung pension mo, dadalhin ka sa home care, kukunin yung pension mo, aalagaan ka doon. Ibang tao lang. Ang mag-aalaga sa'yo, healthcare worker. Sa home care facilities. Yung mga anak mo, dadalawin ka naman. Pag Pasko, pag bagong taon, pag birthday mo. Ganun ang mangyayari sa'yo. Kaya ikaw, dapat paghandaan mo rin yon. Dahil may mga buhay ang mga anak mo, lalo dito sa Canada, no? Makinig kayo, yung mga lolo't lola dito sa Canada. No, okay lang naman kung mga anak nyo kaso may manugang ka. Yung manugang mong mabubuwisit sa iyo kasi hindi mo yun kadugo. Lalo kung ang manugang mo babae. No? Syempre, kayo mahilig kayong makialam sa pagluluto, sa pag-aayos ng bahay. May sariling gusto yung manugang mo Tapos makikitira ka doon, mag-aastang ikaw pa rin ang may-ari ng bahay. Aasta ka na ikaw pa rin ang marunong sa lahat. Hindi nga, at meron nang may-ari ng bahay na yan
nakikitira ka lang, magiging conflicting ito. Kaya yung pagtanda dapat maging fruitful din. No po? Anong ibig sabihin? Napaghandaan mo ito. At pag napaghandaan mo ito, I mean sa lahat ng aspeto. Magtira ka. Hindi masama yon. Tama na pag-aralin mo mga anak mo, provide mo yung pangangailangan hanggat nasa iyo. Pag mga nagsipag-asawa na, hayaan mo na sila. And then work on to your retirement. Tatanda ka, inevitable. Ngayon pag matanda ka, anong magiging itsura? Paano kung magkatotoong tanggihan ka nila? Magpapahampas-hampas ka. Pag-alagala ka. May edad ka na. May sakit ka pa. Ano ka na? Kaya tuloy dapat ang pagbubunga kahit na ikaw ay matanda na. Kaya yung iba talaga ang ginagawa, matatanda na, nagtatrabaho pa eh. Kasi kung kailan nga tapos na yung mga anak, mga nasa ibang bansa, pinabayaan din naman sila. Nangyayari naman talaga yun. At yun naman realidad eh. Hindi natin masisisi yung mga anak kasi gagawa rin sila ng kanilang sariling mga buhay. Gagawa rin sila ng sarili nilang pamilya. At kung ikaw naman, magulang, nagawa mong mabuting mapalaki ang iyong mga anak, hindi man natin inaasahan, maaari sa awa ng Diyos, magbalik din sila ng pagmamahal at atensyon sa inyo. Ngayon, what about the apo? Mamaya, madidiscuss din natin yan. So, ang sabi dyan, 3 bagay. What is to be an older person's attitude? Lolo at lolo, it is a reward for righteousness. You need to look forward to it. Pangalawa, tandaan na it is a reward. It is a time to enjoy, and it is a time for real fruitfulness. Yung pagbubungang tumatagal. So kung noong araw na ikay bata pa, aminin natin sa ating mga sarili, ang mga itinatanim natin na hinihintay nating pagbubunga, yung mga material na bagay at physical na bagay, yung mga bagay na may kinalaman sa buhay ng ating mga anak. Pero pag tumatanda ka na, ang itatanim mo na at hinihintay mo magbunga ay ang bungang mga espiritual. Mga bagay na pagdating ng araw ay ma-experience natin sa ating pagtanda. The more nagkakaroon tayo ng time, kasi wala na, tapos na tayo sa ating mga anak. No, yung ating mga apo naman, responsibilidad na yan ng kanilang mga magulang. May time na tayo para sa ating sarili, sa ating kabiyak at sa ating Panginoon. Kaya yung mga lolo't lola, no, dapat nag-e-enjoy na kayo sa Panginoon. Ini-invest nyo na yung panahon nyo sa Lord, kay Lord, sa gawain ng Panginoon at sa enjoyment ninyong mag-asawa. Ayan yan. Hindi ko sinasabing pabayaan nyo na sila, huwag nyo silang pakialaman. Hindi. Ang sinasabi ko lang dito, may prioridad na kayo sa inyong pagtanda. Huwag kayong bumalik na naman doon sa basic na kayo na naman ang taga-sundo, taga-diaper, taga-hugas ng puwet ng mga apo nyo. Bumalik na naman kayo sa pagiging magulang ng inyong mga apo. Huwag ninyong parusahan ang inyong mga buhay. Yan. So, next. What is to be an older person's attitude? Ang sabi, we need to look forward to it. Second, they are to look at it as a blessing. Kailangan daw nating tingnan na ito ay pagpapala. Ano po? Silver hair is crown of glory. Naniniwala po ba kayo doon? Silver hair is a crown of glory. Ang sabi ng Proverbs 16:31, ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. So, pag tumatanda ka na, tingnan mo na ito'y pagpapala. Now, pag napapatingin ako sa salamin, ang bigote may kulay puti, konti na lang itim, ang patilya puting-puti na lahat, yung buhok namumuti na. Ito pong akin, meron na po akong ginagamit. Noon po sinasabi ko sa inyo, hindi po ako nagkukulay. Meron po na nabili ako ngayon online na magandang pangkulay. Isang beses lang ho, 3 months. No? Isa shampoo mo lang.
Message nyo na lang ako kung ano yung, kung gusto nyo malaman kung ano yon. Hindi ho messy, sa shampoo nyo lang, pagka 30 minutes, banlawan, that's it. Hindi kumakalat sa buhok, sa kung saan saan. So anyway, hindi na maiiwasan yung gray hair na yan. Pero tingnan natin dito bilang blessing. Merong pagtanda na pagpapala. Merong pagtanda na sumpa. At nakikita natin yan mga kapatid sa buhay ng iba. Kung kailang mga nagsitanda, doon na pariwara. At kita natin yan, may mga matatanda sa bilangguan, doon nauubusin yung kanilang mga buhay at panahon sa loob ng bilangguan. Kung kailang matatanda, doon naghiwalay yung mag-asawa. Kung kailan mga matatanda, noon nagpalaboy-laboy. At nakakalungkot po yung mga ganon. Pero may nakikita rin tayo, no, kung kailan naman, kung kailan tumanda, noon naman nag-flourish, doon naman umayos ang kanilang mga buhay. Doon tumino ang kanilang mga relationship at kung ano-ano pa. Sabi ng Bible, ang uban ay putong ng karangalan. Subalit ang nagtatamo nito ay yung namuhay ng matuwid na pamumuhay. Kaya lolo't lola, if you are going to look at life, anticipate it, tatanda tayo. Pangalawa, sa ating pagtanda, dapat maging pagpapala ito. Paano ito magiging pagpapala? Mamuhay tayong matuwid. Pangalawa, gray hair is the beauty of the aged. Sa Winnipeg, Unida, si Nanay Lolit ang talagang Nanay Lolit Ruperto. Ewan kung kilala niyo siya. Isa po siya sa talagang solid na puting-puti na yung kanyang buhok. Ang ganda tingnan pag puting-puti na, no? So, gray hair is the beauty of the aged. Yan po ang sabi. At mababasa natin sa Proverbs 20:29, karangalan ng kabataan ang kanyang kalakasan. So, ngunit ang putong ng katandaan ay buhok na panay uban. It is a crown of the aged. The beauty of the aged. Kaya, pag tumatanda, hindi dapat ikahiya. Pag nagkakauban, hindi dapat ikahiya. Palatandaan yan na meron ka nang naabot na edad. At ang kagandahan, kung may naabot ka na edad, meron ka ring karangalan sa pag-edad. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, na hindi dapat ikahiya. What is to be an older person's attitude toward old age? 1, they are to look forward to it. And 2, they are to look at it as a blessing. Kapatid, kumusta kayo? Lolo at lola, kumusta kayo? Kumusta po ang inyong pag-edad? Ito po ba'y nakikita ninyo na pagpapala? O kinatatakutan ninyo ang kalagayan nyo ngayon na kayo ay may edad na? So, yan. So, now, pangalawa, ang unang tanong, what is to be an older person's attitude toward old age? Second, what are the qualities that are to be possessed by people of age? Anong mga quality ang dapat daw taglay ng isang taong tumatanda? Una, they are to provide wisdom and understanding. Ang may edad ay hindi umidad na edad lang talaga ang idinagdag. Dapat po ang taong umiidad ay nagdadagdag sa kanyang buhay ng wisdom and understanding. Bakit? Kasi ang pag-edad, ikaw ang inaasahang tagapagbigay ng wisdom and understanding. Di ba pag may edad ka na, ikaw ang takbuhan, hingian ng payo? Kasi may edad ka na. Pero may mga may edad na hindi mo gustong pakinggan dahil walang wisdom at walang understanding. Kaya bilang tumatanda, mag-ipon ka rin. Hindi lang po kanina sinasabi ko, mag-ipon ka ng pang-retirement mo. Magtira ka ng pang-finances para sa gamot at sa kalusugan mo pagdating ng araw. Hindi lang yun. Dapat daw mag-provide ka rin ng wisdom and understanding kasi hihingiin din sa iyo ito pagdating ng iyong pagtanda. Sabi ni Job,
Ang matatanda ay may taglay na karunungan. Pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan. So inaasahan yon, basic yon, na kapag ikay matanda na may taglay ka ng karunungan, pinalawak na ng iyong pagtanda ang iyong husay, bunga ng karanasan. Pero maraming matanda, walang pinagkatandaan. Bakit? Hindi nakapag-ipon ng wisdom. Hindi nakapag-ipon ng understanding. Hindi natuto sa buhay. Sabi pa ni Job 32:9, ngunit hindi dahil matanda ay may pangunawa. Hindi dahil may edad na'y alam na ang tama. Tama? So si Job ang nagsabi kanina, ang matanda ay may taglay na karunungan, pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan. Pero sinabi rin ni Job, hindi palibas sa matanda may pinagkatandaan. Tama? Kaya kayong mga may edad, tayong matatanda na, mag-ipon tayo ng wisdom. Mag-ipon tayo ng understanding. Hindi yung maipilit natin. Hindi yung palibasa matanda ka, pakikinggan ka. Pagsalita ka ng salita ng walang wisdom, kahit magsisigaw ka, hindi ka pakikinggan. Pero pag puno ka ng unawa, bulong mo palang naririnig ng lahat. Amen? Sabi ng Ecclesiastes 4:13, o mangangaral 4:13, ang isang batang mahirap ngunit matalino ay mabuting di hamak kesa isang matandang haring mangmang na ayaw nang tumanggap ng payo. Most conflict ng anak sa kanyang magulang na may kinalaman sa bagay na kanilang apo. Eto, makinig kayo pag nakikialam na kayo, ho. Kayong mga magulang, mahilig makikialam. No? Naku, wag mong ilabas yung bata, lagyan mo ng sinulid, nagsisinok. Yung magumanugang mo, di naniniwala ron. Pero ipagpipilitan mo. Yung lalawayan mo yung bata sa noo. Maraming mga ganun eh. Yung mga pamahiing walang silbi, ipagpipilitan mo. Mga kamangmangang nakasanayan mo, ipinapasa mo pa na walang basihan. Hindi naman sinabi ng Biblia, ganito i-impose mo. Sa halip na mag-provide ka ng wisdom, nagpo-provide ka ng kamangmangan. Tapos ipagpipilitan mo pa, sasabihin mo yun ang tama. Sabi na Ecclesiastes, buti pa sa'yo isang batang mahirap pero matalino kesa marami kang achievement pero ubod mo naman ang hirap tumanggap ng payo. Nakuha niyo po mga kapatid ang aking pinupunto. So those are the qualities that must be in an old age person. We should provide wisdom. Po. Pangalawa, ayan. Sabi po dyan, superior, the older must, what is the ministry? Tapos na pala yun, no? Yun na lang po pala yun. So, what are the ministries na pwedeng taglayin? O what is the ministry of the older to the younger? Yung ministeryo ng mga may edad na sa mga nakakabata. Ikaw, lolo at lola, anong pwede mong ipayo pa sa mga nakakabata? Sabi diyan, the older are to be people of counsel. It is wisdom for the young to seek their counsel and give heed to it. Importante yun. So, kailangan tayong mag-provide nun. Ang sabi po ng banal na kasulatan, si Jethro ay nagbigay ng magandang payo kay Moses. Do you remember that? Yung Jethro's principle? Nakita ni Jethro na si Moses ay masyadong abala sa ministeryo from morning hanggang evening. Nagdidil siya sa mga problema ng mga tao.
So anong ginawa ni Jethro? Pinatawag niya si Moses. Si Jethro, by the way, ay biyenan. Ano po? Ngayon, nakita nung biyena na kawawa naman tong manugang ko. Mapayuhan nga. So pinayuhan. Anong ginawa ni Moses? Pinakinggan niya ang payo ng kanyang biyenan. So the advice of Jethro was considered good. So pinakinggan ito ni Moses. So second, it is folly for the young to reject the counsel of the older. Imagine ninyo, kung hindi pinakinggan ni Moses ang payo ni Jethro, ano kaya nangyari? Baka nagkahiwalay sila ng kanyang asawa. Dahil hindi na naaasikaso ni Moses yung kanyang asawa. Di na rin niya naaasikaso ang kanyang mga anak, yung kanyang pamilya. Bakit? Simula umaga hanggang hapon. Ang kanyang trabaho, pakinggan ang problema ng ibang mga tao. So, kaya maganda yung payo ng biyenan. Moses, parang magkaroon ka naman ng panahon sa anak ko, sa mga apo mo, mga anak mo, sa mga apo ko. Ganito gawin mo. Buti nakinig. Pero itong susunod nating example, walang iba kundi si Rehoboam. Si Rehoboam, ayon sa 1 King chapter 12 verse 6 to 8, ganito ang sinabi. Sumangguni si Rehoboam sa matatandang tagapayo na naglingkod kay Solomon nang ito'y nabubuhay pa. Si Rehoboam, anak po siya ni Solomon, siya po ay apo ni David. Nung siyang naging hari, pumalit siya sa kanyang ama. Ang maganda naman ang kanyang simulain. He sought the counsel of the elderly. Anong sabi diyan? No? Sumangguni. Tama yan. Saan? Sa matatandang tagapayo, nino? Ng kanyang tatay. Itinanong niya sa kanila kung ano ang dapat niyang gawin. Tama o mali? Tama. At ganito ang sabi sa kanya ng matatanda. Ayan. Kapag pinagbigyan ninyo ang kanilang kahilingan at ipinakita ninyong handa kayong maglingkod sa kanila, kapag sila'y inyong pinakatunguhang mabuti, maglilingkod sila sa inyo habang panahon. Ayan. So, ang payo ng matatanda, mahal na hari, yung inyong nasasakupan, mahalin ninyo. Pagbigyan nyo sila sa kanilang mga hinihinging pahinga. Pagbigyan nyo sila sa kanilang mga ginagawang pagtatrabaho. Huwag nyo silang pahirapan. Pakitunguhan nyo silang mabuti at maglilingkod sila sa inyo habang panahon. Ang problema sa verse 8, ngunit binaliwala ni Rehoboam ang payo ng matatanda, sa halip nagtanong siya sa mga kababata niya na ngayoy naglilingkod sa kanya. Dito ang ating makikita, sa paghahari ni Rehoboam, tinanggal niya yung matatanda at kung kailan niya lang gustong hinga ng payo, hinihingian niya. At ang pinapasok niya sa kanyang gabinete at sa kanyang mga palasyo ay ang mga kababata. If you are going to read more on the 1 King chapter 12, mababasa po ninyo roon na ang payo ng mga kabataan ay ano? Higpitan ang mga taong bayan. Parusahan pag nagkamali. Pag nagtamad-tamaran ay parusahan. Higpitan mo sila upang magkaroon ng takot sa iyo. Ano pong nangyari dito mga kapatid? Because Rehoboam heed the advice of the young generation and he rejected the counsel of the elders, it ended up splitting the kingdom in half. Kaya nagkaroon ng divided kingdom. Mga kapatid, it is folly for the young to reject the counsel of the older. Kaya yung mga nakikinig sa akin ng mga kabataan, opo, minsan ang pakiramdam natin nakikialam ang mga matatanda. At minsan naman, totoo yun. Pero huwag nyo rin kakalimutan, may wisdom din ang advice ng mga matatanda.
na dapat binabalanse, tinitingnan natin kung tama at kung matuwid naman, i-apply natin. Dahil naniniwala naman ako, hindi naman layunin ng inyong mga lolo at lola na ipahamak kayo. Hindi nila planong kayo iparusahan. Hanggat maaari, gusto lang din yan makatulong. Minsan, medyo may pagiging pakialamero lang talaga. Kaya yun ang minsan di nila matanggap. Dahil ang intention naman nila tama, marahil yung how they execute lang ang mali. Ganon, no? Kaya pinag-iingat yung mga may edad eh. Para wag ma-interpret na kayo'y nakikialam. Payo lang. Ngayon po, iba na approach namin kay Yenyen. Si Yenyen po, mga kapatid, ay may sarili ng bahay. Payo na lang kami. Natutuwa naman ako, minsan natanong, Nay, ano kaya maganda rito sa nanay niya when it comes sa bahay? Sasabihin naman nung ina, di konsultahin mo muna si Didang. Pero sa akin, ganito. Pero tanungin mo yung asawa mo. Yun po yung tama. Hindi yung, ganito gawin mo. Naku, yung asawa mo, walang alam niya sa ganito, ganito. Naku, mga kapatid. Gumagawa kayo ng paghahati ng kingdom katulad ni Rehoboam. Payo na lang kayo, mga kapatid. Yun na lang ang pwede natin gawin. We can just give advice. Ano pa? The older are to be people of counsel. The older are to guide the younger generation into the purpose of God. So this can be a ministry of the older to the younger. Tayo po'y guide sa susunod na henerasyon para ipatupad ang layunin ng Diyos. Kaya mga lolo at lola, ito yung pagtuunan nyo ng pansin. Pag yung inyong mga anak, kahit linggo ipinapasok sa trabaho, kahit ay inyong mga manugang walang panahong magsimba, ito gawin ninyo. Kasi napakahalaga nito. Kung ninyo mga apo nyo, dalhin nyo sa simbahan. Kung yung mga anak ninyo ayaw magsimba, kunin ninyo pag Sunday ang mga apo nyo, yun man lang araw na yon, makita ng inyong mga apo na mahalaga ang pagsimba. Pero huwag nyo rin kakalimutang magpaalala sa inyong mga anak sa kahalagahan ng pagdalo sa pananambahan. Kaya sa church, tuwan-tuwa ako dun sa nakikita ko yung lola, nakikita ko yung mga anak ng lola, at nakikita ko yung apo ng lola. Nandun yung third generation. Kung magkakaroon ng fourth generation, hallelujah. Amen? No? Shout out kay Ate Laila Lontok. Natutuwa ko dyan kay Ate Laila Lontok eh. No? Bit-bit yung kanyang mga apo. Dalawa yun. Ano po? Si Eli at saka si Zacarias. Zachary. Bit-bit niya yun pag Sunday. Yung mga tatlong henerasyon, si Ate Nita Leyva, yung kanyang mga anak, si Lay, si Lynn, si Dandan, ngayon yung kanyang manugang na si Elise at apo na si Daniel. Hindi po ba? Nalulungkot po ako dun sa nandun yung lola, wala ni isang anak, wala ni isang apo. Pag hindi nyo sila nasanay, hindi niyo yan mararanasan. The older are to guide the younger generation into the purpose of God. God revealed His plans through the elders. Sa Exodus 3, makikita po natin yan. The elders are responsible to teach and stabilize the younger generation. Deuteronomy 32, Job 21, ayan ang mga talata. The older are to impart their wisdom and experience to the young, that they might be able to enter in. Yan po ang importante. At panghuli, the older are to lead the way when God says build. Amen? So, ano pa?
What is the ministry of the older to the younger? Sabi po, the older are to be people of counsel, the older are to guide the young generation into the purposes of God, at panghuli, the older are to be examples to the younger. Tingnan po natin si Timoteo, 2 Timothy 1:5. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Sabi ni Pablo kay Timoteo, natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. So saan nagmula ang pananampalataya? Yes, sa Diyos. Sa Diyos. Pero nakita po ito na buhay. Kanino? Sa lola. And then sa nanay. And then sa anak. Amen? So, pang-apat na tanong, what should be the attitude? Dito na tayo sa mga apo. Of the young to the old. Sa mga apo at sa mga anak na meron pang buhay na mga lolo at lola at nanay at tatay. Ano ang attitude natin dapat sa kanila? Sabi ng Bible, they should honor and respect the older. Leviticus 19:32, ano po ang sabi? You shall rise before the gray-headed and honor the presence of an old man and fear your God. I am the Lord. You shall rise before the gray-headed and honor the presence of an old man and fear your God. Kailangan ibigay natin ang paggalang sa kanila. Respetuhin natin ang ating mga magulang. Lalo na nga po kung medyo may edad na, paulit-ulit na. Minsan nagiging makulit na. Alam nyo, darating pa nga yung panahon, makakalimutan nila ang kanilang pangalan, makakalimutan nila kung sino sila at pati ikaw. At doon sa mga panahon na yon, kailangan lalo ang iyong pagdamay. Amen? The elder men are honorable in God's eyes. Isaiah 9:14-15. They are the spiritual fathers and mothers in the house of the Lord. And you should show respect. And the show of lack of respect to the elders will surely bring judgment. Hindi po nananakot ang mga talatang yan, pero yan ang totoo. Sabi ng Biblia, whoever curses his father or his mother, his lamp will be put out in deep darkness. Proverbs 20:20. Amen, mga kapatid. Kaya, kung buhay pa yung mga nanay at tatay nyo, igalang po ninyo. Kung buhay pa sila, respetohin ninyo. Bigyan nyo sila ng honor. Minsan tayo mga Pilipino, lagi tayo nagbibigay ng honor posthumous eh. Ano bang ibig sabihin? No? Kung kailang patay, kung kailang wala, nasa kakaiyak ng iyak. Kung kailang patay na, sa kakabigay ng bulaklak sa sementeryo. Eh nung nasa healthcare, nasa home care, hindi mo nadalaw. Bakit ganun? Kung kailang wala na, saka natin naaalala. Kaya kung nakikinig ka sa akin ngayon, buhay pa magulang mo, aba. Eh sana maalala mo. Sana paalalahanan ka nito. May oras pa, kung buhay pa. Kami, ano man ang gawin namin ngayon, magtutuwad man kami kaiiyak, wala na kami magagawa, wala na kami magulang eh. Pero yung legacy nila na ikukwento namin sa mga anak namin. Yung mga alaala nila, kahit papaano sa aming mga magulang, taglay-taglay nila. Sa ganung kaparaanan, pinararangalan pa rin namin ang aming mga magulang. What should be the attitude of the young to the old? They should honor and respect the older.
they should seek out and listen to their counsel. Kaya, humingi tayo ng advice, ng payo sa kanila. Proverbs 1:8, My son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother. Letter C, they should be cautious about their own opinions in the presence of the elder. Mag-ingat ka sa opinion mo sa harapan ng mga may edad na. Dahil baka mapaya ka. Or makasakit ka ng kanilang damdamin. Minsan matatampuhin na pag may mga edad na hindi po ba? Pero mag-ingat ka rin, baka kung ano yung sinasabi mo ay hindi mo naiintindihan, mapaya ka sa harapan nila. Letter D, they should follow the faith of the old to be strong. And letter E, they should not cast off the old. Huwag niyong baliwalain. Hindi palibasa, hindi na sila nakakapag-provide. Hindi na sila kinukonsulta. Dapat tinatanong pa rin sila. Tatanungin sa mahalagang desisyon. Lalo na kung may kinalaman sa kanila. Hindi palibasa, may edad na yan. Kayo na lang magpapasya sa inyong mga magulang kung anong gagawin ninyo sa kanila. Hindi nyo ba alam kung gaano kahirap sa kanilang magpalipat-lipat? Isang araw dun sa panganay, pangalawang linggo dun sa bunso. Mabigat yun para sa kanilang mga magulang. Kaya nga po siguro yun ang sinasabi ni Dang lagi. Sabi niya sa akin, mahal, pag tayo na lang at matanda na tayo, wag nating ibenta ang bahay. Dito pa rin tayo sa bahay na to. Kung gusto pumunta ng mga anak mo, pumunta sila. Pero dito pa rin tayo. At wala naman ho kaming planong makitira, mga kapatid. Wala ho kaming planong makitira ni isa sa aming mga anak. Maliban kung hindi mag-aasawa yung dalawa, imposible naman yon. Pero hindi po kami makikitira. Pride yata yun, pastor. Hindi po yun pride. We just want to honor their privacy. Pero, huwag nyo kaming itaboy. Kung gusto namin pumasyal, di naman kami titira dyan. Papasyal lang kami, huwag nyo naman kami itaboy. At kayo, hindi rin namin itataboy. Bahay na ito, mananatili kayong open. Isang araw, binibiro ko nga, yung mga kami dito sa bahay nagbibiruan, baguhin na kaya natin ang code ng ating pintuan. Kasi yung pintuan po namin, code lang yun pipindutin mo lang, makakapasok ka na. Sabi ko, napapasok tayo rito ng ng intruder. Kasi yung panganay namin, nakakapunta pa po rito sa bahay, napipindot niya yung code, hindi pa po namin binabago. Sabi ho ni Dang, huwag mong baguhin. So wala naman po akong planong baguhin. Kasi welcome dito yung aming anak. Welcome pa rin silang mag-asawa. Anytime gusto nilang pumunta, they can come. And they can open the door as if bahay nila ito. Now, what are some ways the parents can help their children to relate to the grandparents? Ito naman yung mga magulang. Paano nyo maiko-connect yung inyong mga anak sa kanilang lolo at lola? Una, parents should visit their parents often to maintain a vital relationship. Paano malalapit yung mga apo sa kanilang mga lola kung hindi mo dinadala? Parents should always treat their parents with respect, honor, and dignity in the presence of grandchildren. Parents should always treat their parents with respect, honor, and dignity in the presence of grandchildren. Bakit? Pag nakikita ng mga anak mo na ginagalang mo, nirerespeto mo ang mga magulang mo, ang magulang ng kanyang nanay, irerespeto ka rin nila. Parents should seek the counsel of their parents. Hihingi ka rin ng payo
sa iyong mga magulang. At kapag nakikita ng mga anak mo ito, ganun din ang gagawin nila. Hihingi rin sila ng counsel sa iyo. Parents should emphasize the positive qualities in the lives of their parents to their children. So, i-emphasize nyo yung mga positive qualities ng nanay ninyo, ng tatay ninyo sa inyong mga anak pag nagkukwentuhan. Parents should encourage their children to do special things for the grandparents. Lalo na pag yung mga mahalagang okasyon. O bili mo man lang si lolo mo ng isang ganito, si lola mo. Parents should make sure their children spend time with their grandparents. And parents should be prepared to assist their parents when they are old. Parents should not use grandparents as their only babysitters. Ilagay ko yan, mga kapatid. Kasi hindi yan tama. Hindi dapat ang mga lolo at lola ang permanenteng babysitter. Kaya nag-retired ang mga magulang ninyo para makapagbakasyon na, makapagpahinga sa napakahabang panahon ng kanilang ipinagtrabaho para sa inyo. Ngayong retired na, pag-aalagaan nyo ng anak ninyo, napaka-unfair naman. Biblically, hindi yan tama. Socially, hindi yan tama. Ngayon, nilagay ko dyan, emergency only. Ibig sabihin, mag-grocery kayo, sige, iwanan nyo rito. Isang araw, wala kayo, day off, magde-date kayong mag-asawa, isang araw, iwanan nyo rito. Pero araw-araw, gagawin nyo kaming drop-off, gagawin nyo kaming babysitter. May buhay pa rin kami. At hindi iyan dapat. Ngayon, kung ikaw parents o grandparents at ginagawa sa iyo to at gusto mo, masaya ka naman dito, sige. Huwag lang pagdating ng araw, reklamo ka. Kasi huwag mong gagawin ng isang bagay na naghihinanakit ka. Dahil pag ganun ang ginawa mo, nagmumukhang pinaparusahan ka ng mga anak mo dahil sa bagay na ginagawa mo, hindi rin tama yung nagiging ministry mo. Nagre-reflect yun kung papaano mo inaalagaan ng mga apo mo. Kasi nakikita rin to ng mga bata na ginagawa mo lang yon bilang responsibilidad. At hindi rin magiging maganda ang magiging pagpapalaki mo sa kanila. Alam yon ng mga bata. Kaya, make proper arrangement, mga kapatid. At ngayon pa lang, yung wala pang apo, i-condition nyo, isipan ninyo, hindi nyo yan trabaho. Panghuli. Yan. Panghuli na. What are some ways the grandparents can become a more vital parts in the lives of the future generation? Paano? So, when considering this area, a keyword is availability. Hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na talagang wag na ninyong alagaan ang apo ninyo. Kaya nga sinabi ko yung availability. Natutuwa ako, no? Yung banggitin ko, si Ate Ading at si Kuya Dante Henido. Sila po ay paminsan-minsan nag-aalaga yan ng apo. Nakapunta pa yan sa Amerika. Ayan. Kasi available sila. Pag nandito sila sa Winnipeg, meron pa silang anak na panganay, nag-aalaga din sila doon sa apo nila doon. Kasi available sila. Pero pag hindi sila available dahil silang mag-asaway, maglalamyerda, magkukrus, o magbabakasyon, hindi silang nag-aalaga ng mga yon. Pwede yung ganon, mga kapatid. Kaya, in order for us to have a vital role sa ating mga anak, magbibigay tayo ng availability. Kasi kung hindi naman, at wala talaga tayong panahon sa ating mga apo, hindi rin tayo makakakonect sa kanila. Paano ka naman hihingi ng respeto? Hindi mo naman sila nabigyan ng panahon. Di ba?
Paano ka naman nila gagalangin? Hindi mo sila nabigyan ng time na turuan gumalang. Kaya the key word is availability. If you are available, then give that availability. Society often, kumbaga, dictate na maging makasarili tayo. Hindi po yun ang sinasabi ko, mga kapatid, doon sa aspeto ng huwag ninyong akuin ang responsibilidad ng inyong mga anak sa kanilang mga anak. Hindi ko po sinasabing maging detached tayo sa kanila. Hindi ganon. Sana nauunawaan ninyo. If you are available and you both, the husband and the wife, like to take care and give time and availability to their grandchildren, then it's fine. Hanggat di kayo nag-aaway na mag-asawa, sige. Pero kung pinag-aawayan nyo na rin ito, aba, ang inyong pangunahing basic role ay sa inyong mag-asawa. Hindi sa inyong mga anak, hindi rin lalo sa inyong mga apo. But the key is availability. If both of you are available, then attend the needs of your children and the needs of your grandchildren. So the following, are only few suggestions pwedeng gawin ng grandparents para sa kanilang mga apo. Assist the parents if possible when the new grandchildren arrive. Minsan hindi talaga mapipilit Ano tawag doon? Hindi mapipigilan, nagsusunod-sunod ang problema kung hindi lang isa anak mo. Ang anak mo 3. Sabay-sabay na ng anak yung 3. Hindi imposible 'yon. Halimbawa, ngayon si Yenye nagkaroon ng anak. Si Dayan, unang apo. Naku, ano sasabihin nila? Naku, gintong-ginto yan. Unang apo ikaw naman ngayon, lola, lolo. Ko, bigay lahat sa apo mo. Spoiled. Lahat ng atensyon doon. Paano pag nanganak yung pangalawa? Sasabihin, naku, wala na. Di ka na ngayon love. Meron ng bago. Nagkakaroon ng kompetisyon. Kaya, hayaan mo yung mga magulang nila, ikaw, kung ano yung availability, yun ang bigay mo. Para ganun din sa pangalawa. Ganun din sa pangatlo. Kailangan po, mga kapatid, alam natin ang role natin. At ang role natin bilang grandparents, mag-assist lang. If possible. Visit at times on your own initiative. Hindi kayo inuobliga, wala naman kayong gagawin. Dito na kayo sa bahay, mag-alaga kayo ng apo. Naku po. During these times, take an active involvement in the lives of the children. Pag nandun kayo sa bahay ng inyong apo, samantalahin nyo yun. Hold them. Feed them. Play with them. Rock them. Putting them on bed. Telling them story. Praying with them. Importante yun. Ano-ano pa daw yan? Assist, visit, take pictures of the children and the pictures of your children. Mahalaga yun. Para sa memory. Take the grandchildren with you on trips, outings. Include your grandchildren in everyday duties of life. Involves the older children in your prayer life. Be willing to help the grandchildren with homework. Tell the grandchildren stories of your day. Help teach grandchildren to work with their hands by sharing crafts and skills. And many, many more. Marami pang iba. Yan ang mga paraan na pwedeng makatulong. Suggestions for ways in which grandparents can naturally include grandchildren in their lives. Of course, mga kapatid, these are all suggestions based on certain ideal conditions. There are many variables that can affect how much these kinds of things can be done. Yung edad, yung health, geographical location of the grandparents may make many of these things impossible.
Lalo na kung nasa Pilipinas, imposible yun. Nandito ka sa Canada, sa Pilipinas yung lola at lola, wala. Video na lang yun, video. Skype, o kaya video call, yun na lang. Po. However, there is something every grandparents can do, even if it is simply an occasional telephone call. All will contribute to building happy memories for all. Amen, mga kapatid. So sana po ay naging mapagpala ang pag-aaral na ito sa bawat isa sa inyo sa araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa pag-aaral natin sa Tinig ng Pag-asa. God bless, mga kapatid.